Yan, hello guys. Welcome to my channel. This is Pinoy DIY. Pasensya na kayo, umuulan sa labas, kaya medyo maingay. Ito nga pala yung parts na gagawin natin. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Arduino steering wheel. Ito lang ang kailangan nyo. Kailangan nyo ng sensor at tinatawag na IP2770. Mura lang to guys. Kahit second hand o kaya sa Canon nyo. Canon printer. Yan. Tsaka need nyo ng Arduino. Yung Arduino ko nilagay ko muna sa lagayan para hindi siya magalaw kasi ginagamit ko sa ibang project ko. Yan guys. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng steering wheels. Tapos meron pang isa yung kailangan nyo. Bukod dun sa dyan sa IP nyo sensor, meron din kayong disc. Ang sukat ng disc niya siguro mga 2 inches lang to, yung round circumference niya. Yan, 2 inches yung lalaki niya. Yan. Tapos ito yung IP natin. Yan, yun lang kailangan na muna natin kasi tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng steering wheels dun sa sensor. Then i-upload natin yung tinatawag na yung sa computer, yung R2R, then yung tawag nito, yung program niya i-upload natin, yung firmware niya, kung paano. Tuturuan ko kayo kung paano. Sige, ito yung Arduino Leonardo, yun ang kailangan nyo guys. Sige, abangan nyo kung paano set up ko. Yan, okay na guys. Kinabit na natin pang samantala yung IP2770 natin na sensor, tsaka yung disc. Pansamantala lang yan guys para makita nyo lang kung paano gumawa ng Arduino steering wheels. Then ito na yung Arduino natin. Ilalagay natin yung firmware, i-upload natin. Yan guys, yan lang pansamantala lang to guys para ipapakita ko lang sa inyo kung paano gumagana tong sensor natin na IP2770. Okay? Okay, ito na yung ano natin, tinatawag na Xloader. I-download ko lang, i-upload, lalagay ko na lang yung link sa description para masundan nyo yung firmware tsaka yung tawag na ito, itong program. Galing na rin to sa ibang gumawa sa YouTube. Kinopya ko lang, then tuturo ko sa inyo ng Tagalog para maintindihan naman kasi Pilipino tayo. If English, pwede naman ako mag-English, pero hindi ako gaano marunong. Tagalog na lang guys. Okay, tuturo ko sa inyo. Ito yung kailangan nyo guys. Xloader. Tapos syempre ang gagawin nyo is lalagay nyo lang file down, download nyo lang, lalagay ko sa description. Okay, yan. Tapos check nyo to. Yan, makikita nyo kung saan nakalagay yung file nyo. Ito, yung FFB. Name niya is FFB Wheel 0.16. Okay, Leonardo. Yan. Then, click nyo lang. Okay. Pagkatapos yan, ito yung importante guys, na gagawin nyo. Okay. May red button yung Arduino Leonardo. Ito yung tinatawag na reset button. Okay, yan. Ang gagawin nyo is fast to click. I-click nyo sa push button, dalawa. Mabilis. Then, itong pusher, lalagay nyo rito. Yan. I-change nyo kung ano yung COM nya. Comport. Makikita nyo yung comport sa may ano yan sa may yung program. Okay? Pero ako, nunod na. Just push. Mabilis. Guys, sige. Kunyari, for example, lalagay ko tong pusher dito sa may arrow. Ito, naka-check na rin yan. I-ano nyo na lang. Lipat nyo yan sa Arduino Leonardo. Ayan. 32U4. Okay, then itong comport, i-click ko. Itong dalawa, mabilis. Okay? 1, 2. Then, click mo. Yan, comport, then upload. Pagkatapos nyan, may lalabas na block. Yan yung tinatawag na ABR dude. Kung sa inyo, hindi na lumalabas, sa akin need kong may ABR doon para
ma-upload ko. Okay? Nakita nyo, nag-upload siya. Mabagal lang eh, kasi gawa ng naka-screen ano ko eh. Yan. Pag natapos yan guys, already upload na yan. Yan siya. Pero mabilis yan mabagal lang yung ano ko. Tawag yan, yung laptop ko. Tsaka naka-screen save kasi, kaya ganon guys. Yan. Pag na-close na yan. Ibig sabihin, nakalagay rito, upload failed. Pero wag niyo intindihin yan guys. It's okay na yan guys. Wag niyo na intindihin itong failed. Okay na yan. Then pagkatapos niya, nabuksan natin yung tinatawag natin, na-upload na yung code guys. Okay na yan. Itong, maglalagay rin ako nito ng link dyan. Ito yung tinatawag na RFR. Yan. Okay. Pag nakita nyo yung RFR, bagal, sorry guys nakalagay siya, calibration error. Okay. Kasi unang pa lang natin, una pa lang. Then pupunta kayo dito sa advanced setting. Yan. Pagkatapos sa advanced setting, click nyo lang tong reset para ma-reset siya sa una. Okay. Yan. Sorry mabagal yung Pag na-reset na, yan bumalik na siya sa 8 kHz. Ito yung gagawin niya para may force feedback yung motor. Okay? Papalitan niyo to ng positive to negative. Then yung KHC niya, lagyan natin 20. Ito, depende sa kung anong gagamitin yung VPR. Pwede niyo i-adjust to 2,000 to 6, ganon. Para sa akin, for sample lang naman pwede yung sabihin na natin 2,000. For sample lang. Tapos ito yung pag-invert, yung left to right, ganon. Pagka baliktad yung kabit nyo, is left to right, ganon. I-check nyo yan dyan, lalagay nyo yung check. Pwede wala, tapos okay na. Pag okay na siya guys, ang mangyayari dyan is, kung makikita nyo, naka-ready. Okay? Pag naka-ready na, nagkabit ako ng wire dun sa ground. Ito, may ground na yan. Ito yung Arduino Leonardo ko. Kung mapapansin nyo guys. Meron na siyang ground. Itong diagram nito, makikita nyo sa screen. Kung paano ko siya kinabit dito sa Arduino. Ayan. Sundan nyo yan guys. Ayan. Ngayon, ito, kung mapapansin nyo guys, may wire ako sa ground. Ikakabit ko sa 6. Ang tawag dito is tawag nito toggle switch, toggle Z para gumana yung steering wheels natin. Okay, pupunta natin dito sa toggle, ilalagay natin sa number 6. Kunyari switch to guys kukunik natin. Yan, okay na switch ko na, for example. Ngayon tetest natin kung gumagana nga. Ayan guys, gumagana. Okay, ibig sabihin function siya 100% guys yan gumagana. Ayun, kung masyadong yung PPR niya, pwede naman kayo mag-adjust. Depende sa steering wheel nyo pag tumama na yung tawag niyan, yung angle. Pag tumama, di okay na yun. Yan, kunya 2,500 ang lagay natin yan para hindi ganong gumagalaw. Yan. Tapos for example, wala siya sa center, no? Lalagay natin sa center. Okay? Tapos, adjust natin konti. Ayan, center na. Ganun lang kadali, guys. Kunyari, center natin. Center. Ganun. Tapos, gaganon lang. Okay na, naka-center na. Yan, tingnan nyo, guys. From left to right. Left to right. Okay? Yan, makikita nyo, guys. Pwede nyo gawin na ito, ma-adjust nyo yan kung 900 degree or 250. Para sa mga truck kasi 900 degree. Okay na yan. Ito guys. Makikita nyo 900 no. Yan. Ito yung iba. Huwag nyo nang galawin. Ito para dun sa gain. Sa may main gain yan. High nyo lang yan. Tapos ito adjust nyo lang ng ganito. Turuan ko kayo guys. Sa force feedback nyo. Para meron kayong force feedback, lalagay niyo siya ng motor guys, yung motor, para pagka pihit nyo naka force feedback siya.
Yun lang guys. Tapos ito, kung gusto nyo, meron siyang digital pin na nakalagay dito sa ibabaw. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang gagawin nyo dyan guys, change nyo lang to. Guys, yan, change nyo lang. Yan, kunyari, digital 2. Yan, nakalagay D2. Oh, tapos, mapalitan nyo lang. Lalagay nyo lang D2. Tapos, dito sa ilalim, mapalitan nyo lang. Ganun lang. Hanggang sa makuha nyo yung, kunyari, yung shifter. Yung shifter nyo, lalagay nyo siya shifter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, nakalagay yung shifter. Yun. Ito nyo lang lalagay. Then, ito yung encoder. Huwag nyo lang papalitan to. Okay na yan. Tapos dito, yung foot pedal nyo. Dito sa analog E0. E0, yan, E0. Yan yung, kunyari, sa foot pedal natin. For example, guys. Ito guys, medyo mabigat lang. Okay. Ayan. Guys, ayan, may foot pedal ako. Ayan. Foot pedal natin. Tapos, pakita ko na lang yung picture. Ayan yung foot pedal natin. Brake, saka nalaglag na guys. Nalaglag na yung gamit natin. Pero okay na, napakita ko naman sa inyo. Yan, function siya. Yan. Pero ingatan nyo guys na na tawag dyan. Huwag magasgasan yung kailangan clear. Yan. Iwasan nyo, baka kasi kagaya ko kasi nakagawa na ako. It is, ko lang to, tawag neto, yung bumili, meron pa ako kasi isa neto. Kaya, kumbaga sa ginamit ko lang siya para may pakita ko lang sa inyo kung paano. Okay? Kailangan iwasan magasgas. Ayan, tingnan nyo naman gumagana, bilis Yun, ganun lang guys. Ngayon, kung kakaroon ngayon ng problema sa kunyari, pinatay nyo na to. Off na guys, Tapos, pagbukas nyo, nagkaroon ng tawag nito, calibration error. Ayun bumukas. Yan. Pagka nagbukas kayo ng ganyan at nagkaroon ng calibration error, ang gagawin nyo guys is ready, ibig sabihin naka-okay lang siya guys. Iyanin nyo na lang center. Yan, ganun. Yan, center na guys. Ayun lang. Pag nag-calibrate error siya, bubunutin nyo lang yung USB nyo. Tapos, close nyo to, refresh. Refresh lang, ganun lang guys. Yan, okay na guys Yan, pinakita ko na sa inyo yung sensor kung paano gumawa ng yung steering wheels, okay? Okay, don't forget, share, like, and subscribe sa channel ko guys. Yan, pinakita ko na sa inyo kung paano gumawa.